Kumusta po kayo mga minamahal namin na mga suking taga-subaybay ng ating pong programang Gospel and Music Ministry? Nawa kayo ay nadatna ng programang ito na nasa mabuting kalagayan. At ang aking dalangin na ang paksang aking tatalakayin sa mga oras na ito ay maging kapakipakinabang sa inyo at makatutulong upang maging malubos ang inyong pananampalataya at higit sa lahat pagkakilala at relasyon sa ating mahal na Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, kapatid kay Kristo, kapatid na Diomel Arsenal, bumabati sa inyo ng isang maligayang oras ng panonood. Sa mga oras na ito, mga minamahal namin na mga kapatid, ako po ay magbibigay sa inyo ng isang paksa o magbabahagi sa inyo ng isang paksa may kinalaman sa pagka-Diyos ng ating mahal na Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa atin pong kapanahunan ngayon, maging nung unang panahon, ay marami po ang haka-haka, opinyon, paniniwala at kanya-kanyang paninindigan kung sino ang ating Panginoong Hesukristo. May naniniwala po mga kapatid na ang ating Panginoong Hesukristo niya ay isa lamang propeta, isang mabuting tao at banal, pero hindi anak ng Diyos at hindi Diyos. May paniniwala naman mga minamahal na mga kapatid na ang ating Panginoong Hesukristo ay nilikha ng Diyos at ito'y isa sa mga anak ng kanyang mga asawa. Meron din naman paniniwala na itong ating Panginoong Hesukristo ay kapatid ni Satanas sapagkat si Satanas niya ay anak ng Diyos. So may mga ganong paniniwala, siguro alam nyo na yan, na ganyang paniniwala. At may paniniwala rin na ang ating Panginoong Hesukristo ay isa lamang anghel at hindi Diyos. At may paniniwala din na si Hesukristo, ang ating Panginoong Hesus, ay maliit na Diyos, mga kapatid. At may mga paniniwala rin na ang ating Panginoong Hesukristo ay isa sa mga banal na tao at binabanggit din dito na isang matuwid at mabuting guro at isa sa kanilang 330 million avatars. Yun ang kanilang paniniwala. Okay? At may mga paniniwala din na si Jesus was an enlightened man but not God, mga minamahal na mga kapatid. At meron din paniniwala sa ating panahon ngayon na ang sabi dito ay naniniwala sila na si Jesucristo ay anak ng Diyos, ngunit isa lamang siyang tagapamagitan sa Diyos at isa siyang special na tao pero hindi Diyos. Ayan. Ang kanilang paniniwala ay tao at hindi Diyos ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang tanong natin, who is Jesus? Who really Jesus is, mga minamahal na mga kapatid? Siya ba isang propeta, isang anghel, isang tao, Diyos? Ano ang sinasabi ng banal na kasulatan? Sapagkat sa ating panahon ngayon, marami ang nalilito, marami ang naguguluhan kung ano ang kalagayan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa banal na kasulatan, mga minamahal na mga kapatid, ay may itinuturo ang Biblia o may itinuturo patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Ang mga Seventh-day Adventist ay naniniwala na ang Panginoong Hesukristo ay tunay na Diyos at tunay na tao. Sapagkat marami po mga naniniwala na si Kristo'y tao lang at hindi Diyos, may naniniwala naman si Kristo'y Diyos at hindi tao. Pero ang Seventh-day Adventist naniniwala na si Kristo ay tunay na Diyos at tunay na tao. Wala ho tayong tutol na ang Panginoong Hesus ay tao sapagkat given naman yon sa banal na kasulatan na siya nga ay tao. Hindi na pwedeng pagdebatehan yan at hindi na pwedeng pagtalunan sapagkat nakikita at nababasa ng Biblia na ang Panginoong Hesukristo ay tao. Bakit siya tao? Sapagkat siya ay nagkatawan tao ayon sa banal na kasulatan. Juan 1:14. At ang purpose ng kanyang pagkatawang tao hindi para mamuhay sa sanlibutan, hindi para makisama lang sa tao na parang walang sense. Halimbawa na lamang sa Hebreo Kapitulo 10, ang versikulo 5 hanggang 6, may binabanggit diyan na mga hain at handog ay hindi nais ng Diyos o ng Ama, kaya ipinaghanda ang Panginoong Hesukristo ng katawan dahil siya ang haing buhay para sa atin. Siya ang tagapamagitan natin sa Ama at sa atin. Unang Timoteo 2:5 ang sabi diyan, sapagkat may tagapamagitan sa Diyos at sa tao, ang taong si Hesukristo. Ipaniniwala ng iba, di ba si Hesukristo tao nga? Opo, tao. Dahil kung hindi nagkatawang tao ang ating Panginoong Hesukristo, wala tayong kaligtasan, wala tayong katubusan. Hindi maibalik ang ating relasyon sa Diyos. Kaya we must be thankful na ang ating Panginoong Hesukristo ay nagkatawang tao dahil siya po ang ating tagapamagitan sa Ama.
Ang wika pa nga ng ating Panginoong Hesukristo sa Juan 14:6, ang sabi niya, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makaparoroon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko." Napansin ho ninyo, siya po ay tagapamagitan natin sa Ama. Without Christ, there is no redemption. Without Christ, there is no salvation. At without Christ, hindi maibalik ang ating relasyon sa Diyos, mga kapatid. Kaya, ang mga Seventh-day Adventist naniniwala na ang ating Panginoong Hesukristo ay tunay na Diyos at tunay na tao. Ngayon, wala naman tayong tuto na ang Panginoong Hesukristo ay tao, pero sa ating paniniwala na ang Panginoong Hesukristo ay Diyos ayon sa itinuturo ng Biblia, marami ho ang tumututol niyan. Kaya sa mga oras na ito, ating aalamin sino ang ating Panginoong Hesukristo. Siya ba ay Diyos? Siya ba ay tao? Ano ang kanyang kalagayan? So sa tanong na sino ang ating Panginoong Hesukristo, ito din ay tanong ng ating Panginoong Hesus sa mga alagad. Halimbawa na lamang ganito ang ating mababasa, mga minamahal na mga kapatid. Sa Mateo Kapitulo 16, ang mga bersikulo'y 13 hanggang 17. Ang wika ho ay ganito. Nang dumating nga si Jesus sa mga sakop ng Cesarea ni Filipo, ay itinanong niya sa kanyang mga alagad na sinasabi, "Ano baga ang sabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao?" He was referring to himself, si Jesus. At kanilang sinabi, "Anong ilan? Si Juan Bautista. Ang ilan? Si Elias. At ang mga iba'y si Jeremias o isa sa mga propeta." So ito yung mga nadinig nila doon sa mga tao na mga nagbulong-bulungan kung sino ang anak ng tao o ang ating Panginoong Hesukristo. Ang sagot nila, anyay si Juan Bautista. Yung iba naman, si Elias. At yung iba'y si Propeta Jeremias or di kaya'y isa sa mga propeta. Sa verse 15, ganito ang ating mababasa. Kanyang sinabi sa kanila, "Datapwat ano ang sabi ninyo kung sino ako?" Ayun, sabi ng ating Panginoong Hesukristo, sino ako? Sa 16, at sumagot si Simon Pedro at sinabi, "Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." Ayun. Sa mga talatang ito ay ang Apostol Pedro ay sumagot, "Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. You are the Christ, the Son of the living God." Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sapagkat sa verse 18, ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo, "Mapalad ka, Simon Pedro." Ayan. So, ibig sabihin, ang ating Panginoong Hesukristo ay anak ng Diyos na buhay. So, kung si Kristo ay anak, ibig sabihin, merong ama na Diyos. Okay? At yung ama, nagpatotoo na ang ating Panginoong Hesukristo, siya ay anak ng Diyos. Hindi siya ang Diyos Ama, ang ating Panginoong Hesukristo, siya ay anak ng Diyos. At patutuhanan natin na si Kristo nga ay anak ng Diyos. Sa Mateo Kapitulo 3, versikulo 17, ay ganito ang ating mababasa. "At narito ang isang tinig na mula sa mga langit na nagsasabi, Ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan." Sa talatang ito'y ipinagsabi o ipinakita na merong tinig na mula sa langit na nagsasabi, "This is my beloved son." Ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan. So kung makita natin, understood na ito na ang ama ang nagsalita na ito ang sinisinta kong anak na siyang lubos kong kinalulugdan. Dahil ang Panginoong Hesukristo ay anak ng Diyos, siyempre Diyos siya. Bakit? Hindi naman po pwedeng ang tao ay may anak at yung anak hindi tao. Halimbawa, ikaw kapatid na nanonood ngayon, meron kang anak. Yung bang anak mo dahil ikaw ay may kalagayang tao, ang anak mo ba'y may kalagayang kambing? Hindi naman. May kalagayang pusa? Hindi rin. Sapagkat si anak mo may kalagayang tao na gaya mo. Okay? Kung ikaw naman ay anak, dahil ikaw ay anak at ikaw na anak ay may kalagayang tao, siyempre ang iyong tatay at iyong nanay ay may kalagayang tao. Ito isang example na nagpapatunay na ang ating Panginoong Hesukristo dahil siya anak ng Diyos na buhay, dahil siya ay anak ng Diyos, siyempre Diyos siya dahil anak siya ng Diyos. At sa katunayan yan, mga minamahal na mga kapatid,
Ang Hebreo 1:8 nagpapakita nga na maski ang Ama ay tinawag ang Anak na Diyos. O pakinggan ninyo. Ngunit tungkol sa Anak ay sinasabi, ang iyong luklukan, O Diyos, ay magpakailanman, at ang setro ng katwiran ay setro o siyang setro ng iyong kaharian. Ang Ama, ang tawag niya sa Anak ay, O Diyos. Diyos din ang tawag ng Diyos ang tawag ng Ama sa kanyang anak. O di ba? Bakit tayo hindi maniniwala ng Panginoong Jesucristo ay Diyos? Ni yung kanyang Ama ang tawag ay Diyos, mga minamahal na mga kapatid. Kaya dito pa lamang makikita natin na ang Panginoong Jesucristo ay kakaiba siya sapagkat siya ay Diyos na nagkatawang tao, and we are so blessed sapagkat ginawa ng Diyos ang pagtubos na very unique, mga kapatid. It's because of our sin, mga kapatid ko. No? Our sins. Kaya ang tao ay merong napakapalad o tayo'y napakapalad sapagkat ang Diyos ay nahayag sa laman. Unang Timoteo 3:16 para tayo ay magkaroon ng katubusan, mga minamahal na mga kapatid. Sa ngayon ay bibigyan natin ng reasons why Jesus is God. Ano ang mga dahilan kung bakit ang mga Seventh-day Adventist ay naniniwala ng Panginoong Jesucristo ay Diyos? Sapagkat ang Panginoong Jesucristo, mga minamahal na mga kapatid, ay meron siyang katangian na katangian ng Diyos. Okay? Halimbawa, ang Diyos ay manlilikha o creator. Ang Panginoong Jesucristo ba ay creator o manlilikha? Ito ang ating mababasa sa Juan Kapitulo 1, ang bersikulo ay 1 hanggang 3. Ang sabi ganito, nang pasimula siya ang verbo, at ang verbo ay sumasa Diyos, at ang verbo ay Diyos. Pansin ho ninyo, sabi diyan, in the beginning was the Word, ang verbo, and the Word was with God, and the Word was God. Napansin niyo mga kapatid? Yung palang verbo sa Greek ay logos, ay Diyos na binabanggit diyan. At sa verse 2, ito rin ng pasimulay sumasa Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. So napansin ho ninyo na itong verbo na tinatawag na Diyos, na kasama nung Diyos na Ama, ay ang sabi diyan ay sa pamamagitan niya ginawa ang lahat ng mga bagay. At walang anumang nilikha o ginawa kung wala siya. So dito pinapakita, kung wala ang ating Panginoong Jesucristo, ang sabi ng Biblia, walang nalikha. Ang totoo niyan dito pa nga sa John chapter 1 verse 3 sa The Living Bible, ang sabi dito sa salin na ito, He created everything there is. Nothing exists that He didn't make. Napansin niyo mga minamahal na mga kapatid, He created everything there is, and nothing exists that He didn't make, mga minamahal na mga kapatid. So dito, pinakita ang Panginoong Jesucristo ay tunay na Diyos sapagkat siya ay creator. Dagdagan pa natin ang isang talata. Colossians chapter 1 verse 15 to 17 in the Living Bible. Ang sabi ay ganito, Christ is the exact likeness of the unseen God. Ang Panginoong Jesucristo niya ay larawan ng Diyos na hindi nakikita. He existed before God made anything at all. Kaya umiral na bago pa man nalikha ng Diyos ang lahat ng bagay. And in fact, Christ Himself is the Creator who made everything in heaven and earth. The things we can see and the things we can't. The spirit world with its kings and kingdoms, its rulers and authorities. All were made by Christ by His own use and glory. Verse 17, He was before all else began, and it is His power that holds everything together. Ang sabi ng talata, Christ Himself is the Creator. Si Kristo mismo ang manlilikha ng lahat ng bagay sa langit at
sa lupa, mga minamahal na mga kapatid, at kapangyarihan niya, ang kanyang power, ang humahawak at nagkokontrol sa lahat ng nandirito. So nakikita niyo mga minamahal na mga kapatid, isa sa katangian ng tunay na Diyos ay ang pagiging manlalalang o creator. At merong katangian ng ating Panginoong Jesucristo na ganyan. Wala tayo kung hindi tayo nilikha ng ating Panginoong Jesucristo. Pangalawang reason, bakit naniniwala tayo na ang Panginoong Jesucristo ay Diyos? Sapagkat siya ay eternal. Ang Diyos lamang ang walang hanggan. Okay? Ang Diyos lamang na tunay at meron ang ating Panginoong Jesucristo. Halimbawa, mga kapatid, dito sa Mekas chapter 5 verse 2 ay ganito ang ating mababasa. Ngunit ikaw, Bethlehem, Ephrata, na maliit upang lumagay sa libu-libo ng Huda. Mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isa na magpupuno sa Israel, na ang pinagbuhatan niya ay mula ng una, mula ng walang hanggan. Pansin ho ninyo, itong magpupuno sa Israel ay ang kanyang pinagmulan o pinagbuhatan ay mula nung una, mula ng walang hanggan, mga kapatid ko. At ang katuparan nito ay ang ating Panginoong Jesucristo. Matthew chapter 1 at chapter 2 verse 6, mga kapatid ko. No? So ito makikita natin na ang ating Panginoong Jesucristo ay eternal. Okay? Ano pa? Dito ho sa Isaiah chapter 9 verse 6, meron ding hula sa bata na ito'y tumutungkol o tumutukoy din sa ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat ang sa atin ay ipinanganak ang isang bata. Sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki. At ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat. At ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Panghulo ng kapayapaan. Ito'y patungkol pa rin sa ating Panginoong Jesucristo, sapagkat itong batang ipapanganak ay ito'y tinatawag natin na messianic prophecy, ang talatang ito na tumutukoy sa ating Panginoong Jesucristo. At yung kanyang pangalan ay tatawagin kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos. Dito binanggit na naman, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Huwag niyong pamamaliin, mga kapatid, na yung salitang walang hanggang Ama ay siya na rin ang Ama. Hindi ho siya ang Ama. Siya ay anak ng Diyos. Ngayon, bakit siya tinawag na walang hanggang Ama? Sapagkat yung kanyang mga alagad ay kanyang mga anak, 21:5 ng Juan, mga kapatid. Ngayon, ang Panginoong Hesukristo ay tinatawag din siya na Alpha at Omega. Sa Apokalipsis 1:8, ang sabi ay ganito, Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos, ngayon at nang nakaraan at sa darating, ang makapangyarihan sa lahat. O di ba ang ating Panginoong Hesukristo ay siya ang darating, at ang sabi dito, yung darating, siya yung Panginoong Diyos na Alpha at Omega na makapangyarihan sa lahat. Okay? So dito ipinapakita, mga kapatid, sino ba yung darating? Ang ating Panginoong Jesucristo. Katunayan yan, kung inyong titingnan, sa Isaiah 25:9, ganito ang ating mababasa. At sasabihin sa araw na yaon, narito, ito'y ating Diyos. Hinintay natin siya at ililigtas niya tayo. Ito ang Panginoon, ating hinihintay siya o ating hinintay siya. Tayo'y matutuwa at magagalak sa kanyang pagliligtas. Kung sasabihin nating tao yung darating, dapat sasabihin o makipagdebate pa yung mga naniniwalang si Kristo'y tao at hindi Diyos na, uy, hindi yan Diyos ang darating. Tao yan. Uy, narito ang ating tao na darating at ililigtas tayo. Hindi ho. Ang sabi ng Biblia, narito, ito'y ating Diyos. Okay? Sapagkat yung darating ay tunay nga Diyos na din naman. At walang iba, yun ang ating Panginoong Hesukristo. At ang purpose ng kanyang pagdating ay para iligtas yung mga naghihintay sa kanya. Katunayan yan dito sa Hebreo 9:28. Ganito ang ating mababasa. Ay gayon din naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami sa ikalaway pakikita na hiwalay sa kasalanan, sa ikaliligtas ng mga nagsisipaghintay
sa Kanya. So dito mga kapatid ay napakaliwanag. Yung palang darating na binabanggit sa Isaiah 25:9 na ito'y ating Diyos, sabi dito, si Kristo pala yun. Okay? Si Kristo pala upang ang kanyang purpose ay upang iligtas yung mga nagsisipaghintay sa Kanya. So ang ating Panginoong Hesukristo mga kapatid ay pinapakita na diyan na Diyos. Okay? At pangatlong rason o reason mga kapatid ay yung pagiging omnipotent mga kapatid, no? Ang Diyos ay omnipotent at meron yan ang ating Panginoong Hesukristo. At yun na nga yung ating mababasa sa Apokalipsis 1:8 na siya'y makapangyarihan sa lahat, no, mga kapatid. At binanggit diyan sa Isaiah 9:6 din na siya'y makapangyarihan at sa Filipos 3:21 ay may pasusuko niya ang lahat ng bagay sa kanya. So kung yung titingnan, ang ating Panginoong Hesukristo yan mga kapatid dahil hindi naman ang Ama ang darating kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Sa 3:21 ng Filipos nga pinapakita nga na yung ating Savior, it is our Lord Jesus Christ from heaven na bababa mga minamahal na mga kapatid ko. No? Siya po ay all-powerful o makapangyarihan o omnipotent mga kapatid. Next na reason kung bakit Diyos ang ating Panginoong Hesus ay meron siyang katangian ng pagiging omniscient or all-knowing. Alam niya lahat ng bagay. Ang katunayan niyan dito ho sa Colosas Kapitulo 2, ang mga versikulo 2 hanggang 3. Ang wika po ay ganito. Upang mga aliw ang kanilang mga puso sa kanilang pagkakalakip sa pag-ibig at sa lahat ng mga kayamanan ng lubos na katiwasayan ng pagkaunawa upang makilala nila ang hiwaga ng Diyos sa makatuwid bagay si Kristo, na siyang kinatataguan ng lahat ng mga kayamanan, ng karunungan at ng kaalaman. So makita ninyo mga kapatid, ang Panginoong Kristo ay nasa kanyang kayamanan, karunungan at ng kaalaman. So, He is all-knowing. At yung Diyos lamang ay meron ng ganyang katangian. Siguro, sasabihin ninyo at may mga rason, yung mga hindi naniniwala ng Panginoong Kristo ay Diyos, sabihin ninyo, kung alam niya ang lahat ng bagay, bakit hindi alam ni Kristo ang kanyang pagdating? Yun ang mga tinatanong ng mga kaibigan nating nasa panig na hindi naniniwala ng Panginoong Jesus ay Diyos. At yung talatang ginagamit nila, Mateo 24:36, na kanilang itinatanong, bakit hindi alam ni Kristo? Alam ho ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga yung salin doon sa Greek ay oida, ang ibig sabihin to tell. Sa verb na to tell, ang ibig sabihin ay walang makapagsasabi. Okay? Walang makapagsasabi. Sapagkat kung sasabihin nga naman, saka ka pa maghanda kung kinabukasan pa ang pagdating. Ang sabi ng ating Panginoong Kristo, magpuyat kayo at maghanda kayo sapagkat hindi nyo malalaman ang pagdating ng anak ng tao. So alam ng Panginoong Kristo mga kapatid, sa pagiging Diyos niya. Pero sa pagiging tao, of course, merong limitation, mga kapatid, gaya naman natin. Meron pang katangian na ang Panginoong Hesus ay Diyos. Halimbawa, ito pong tinatawag nating omnipresent. Ibig sabihin ay ever-present siya o naroon siya sa lahat ng dako. Bakit? Kasi nakikita niya ang buong sanlibutan at napagmasdan niya. Okay? Ang sabi niya sa Mateo 18:20, sapagkat kung saan nagkakatipon ang 2 o 3 sa aking pangalan, ay naruroon ako sa gitna nila. Kung tao ang ating Panginoong Jesucristo, lalo na ngayon, maraming beses na kayo nagtitipon. Ba't hindi nyo nakikita ng personal ang ating Panginoong Jesucristo? O di ba isang luhi ko yan at katanungan na hindi masagot yan ng mga naniniwalang si Kristo ay hindi Diyos. Okay? At meron pa, Mateo 28:20, nung iutos ng ating Panginoong Jesucristo yung Great Commission o yung Great Commission mga kapatid, ay ganito ang sabi niya sa verse 20, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y suma sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Di ba nandito din yung promise ni Kristo? I will be with you always, even to the end of the world or the end of the age, mga kapatid. So napapansin ninyo, ito'y nagpapakita ng ating Panginoong Kristo ay omnipresent or ever-present siya. Naroon siya sa lahat ng dako. Yung kanyang power, kaya nagkokontrol dyan ayon sa Colossians 1:17, mga kapatid. So ang ating Panginoong Kristo
merong katangian ng tunay na ng pagiging Diyos sapagkat siya ay omnipresent. At isa pa, meron pang binabanggit diyan na immutable or unchangeable. He is the unchangeable God o immutable God. Diyos na hindi nagbabago. Kaya nga nung tinanong siya ni Moises, may Diyos kasi na nakita si Moises 3:14 ng Exodus. Panginoon, sabi niya, anong iyong pangalan? Baka itanong doon sa Ehipto, kanyang pagdating. Ang sagot ng ating Panginoon, I am that I am. Sa Hebrew, Iye Isaiah, I am the unchangeable God. Ibig sabihin, ako yung Diyos na hindi nagbabago. Katunayan niyan na ang Panginoong Kristo ay hindi nagbabago, ay basahin natin, ito rin yung tawag ng Ama sa kanyang anak, Hebreo 1:10 hanggang 11. Ang sabi ganito, at ikaw, Panginoon, nang pasimulay inilagay mo ang kinasasaligan ng lupa, at ang mga langit ay mga gawa ng iyong mga kamay. Sila'y mga papahamak, datapwat ikaw ay nananatili, at silang lahat ay mangangalumang gaya ng isang kasuutan. So dito, ang pagkasabi ng Ama sa kanyang anak na ng ating Panginoong Kristo, ikaw, Panginoon, ito'y quote doon sa Psalms 102. And you, Yahweh, Lord, o Panginoon, sabi dito ikaw ay mananatili. No? Siya naglagay ng kinasasaligan ng lupa. Isa pa, Hebreo 13:8. Si Jesucristo ay siya rin kahapon at ngayon, oo, magpakailanman. So dito, ipinapakita din ng author ng Hebrews na si Jesus Christ, siya yung yesterday, today, and forever, mga kapatid. So ipinapakita dyan, ating Panginoong Jesucristo hindi nagbabago sa kanyang pagiging Diyos. At isa pa mga kapatid, one of the important reasons na ating makikita dito ho sa binabanggit natin na ang anak ay ikinapit sa kanya yung tetragrammaton ng Hebrew. If you familiar, the tetragrammaton, the four letters of tetragrammaton sa Hebrew na Yud, He, Waw, He, mga kapatid, na isinali niyan sa mababaw na Yahweh ay ikinapit sa ating Panginoong Hesukristo. At yung Yahweh na yon, yung Yud, He, Waw, He na yon, ay hindi pwedeng ikapit sa kanino man liban sa tunay na Diyos. At dahil ang ating Panginoong Hesukristo ay tunay na Diyos, ay ikinapit sa Kanya ito o ginamit sa Kanya. Halimbawa na lamang yung Psalms chapter 102 verses 25 to 27 ay ang nagsalita doon ay ang Yahweh. Si Yud, He, Waw, He. Pero pagdating sa Hebrews 1 verse 10 hanggang 11, yung sabi ng Ama, tinawag niya yung anak na Yahweh. Ayun, yung palang Yahweh sa Psalms 102 verses 25 to 27, it was the Son, mga kapatid. Isa pa, Isaiah chapter 6 verses 1 to 3. Isaiah saw the glory of Yod, He, Waw, He, of Yahweh. Pero hindi doon ipinakita kung sinong Yahweh yon. Pero pinatutuhanan ni Apostol Juan sa John chapter 12 verse 41, ang sabi ni John, Isaiah saw the glory of Yahweh, it is Jesus, no? Jesus is the Yahweh that Isaiah saw, mga kapatid. Pinatutuhanan ni Juan na sabi ni Juan, nakita niya ito binanggit niya ito sapagkat nakita niya ang kalulatian ng Panginoong Hesukristo. So, umiral na pala ang ating Panginoong Hesukristo. Ano pa? Isaiah chapter 40 verse 3. Binanggit din diyan na Yahweh. At sinong Yahweh yon? Pagdating sa Mark chapter 1 verses 1 to 3, ito pala'y si Jesus, ang ating Panginoong Hesukristo. So, yung pong salitang Yahweh, yung tetragrammaton na Yod, He, Waw, He, ikinapit sa ating Panginoong Hesukristo. Katotohanan yan, mga kapatid, kung yung titingnan sa Juan kapitulo 17, ang versikulo 5, ipinakita din ng ating Panginoong Hesukristo at siya mismo ang nagsalita nito na siya'y naroon na bago pa man ang sanlibutan maging gayon. Juan 17:5. Ang sabi niya, ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhatiang aking tinamo sa iyo bago ang sanlibutan ay naging gayon. So, our Lord Jesus Christ has the glory before the world was. Meron siyang kaluwalhatiang taglay niya bago pa man nagkaroon ng sanlibutan, mga minamahal na mga kapatid. Paano siya magkaroon ng kaluwalhatian kung wala siya doon, mga kapatid? Ang totoo niyan,
binanggit niya rin na yung salitang I am, ego eimi sa Greek, yung nasa John chapter 8 verses 58 mga kapatid. Ang sabi ay ganito, nagalak ang inyong amang si Abraham na makita ang aking araw at nakita niya at natuwa. Sinabi nga sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taon at nakita mo si Abraham? 58, sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham ay ako nga. Ayun. Sabi pa nga niya, nagalak ang inyong amang si Abraham nang makita ang aking araw at nakita niya at natuwa. Bakit niya nasabi yun? Sapagkat mga minamahal na mga kapatid, meron kasing El Shaddai at merong Yahweh na nakausap si Abraham face to face. Chapter 17 verse 1 ng Genesis at chapter 18 verse 1 ng Genesis. Merong Diyos na nakausap at nakita face to face si Abraham. Hindi yun ang Ama. Bakit? Juan 1:18, ang Ama ay hindi pa nakita kailanman. Ang Diyos Ama, kailanman hindi pa nakita. Ngunit ipinakilala siya ng Panginoong Hesukristo na Diyos ang kalagayan din. Okay? So, itong binanggit ng ating Panginoong Hesukristo na ego eimi ay ako nga, sapagkat siya yung Diyos na nakausap at nakipagtagpo kay Abraham at maging kay Moises, mga minamahal na mga kapatid. Hindi maaaring ang Ama, sapagkat ang Ama kailanman na hindi pa nakita ayon kay Apostol Juan 1:18. Magkaroon ng kontradiksyon yung paniniwala ng mga hindi naniniwalang si Kristo ay Diyos. Kung ang Diyos ay hindi nakikita, sino yung Diyos na nakikita sa lumang tipan? Sabi ng Biblia, si Kristo mismo nagsabi, ako nga, nagalak pa nga at natuwa si Abraham nang makita ang aking araw, mga minamahal na mga kapatid. So dito, nagpapakita ng ating Panginoong Kristo ay umiral na nga at siya pa nga ang Creator, eternal siya, omnipotent, omnipresent, omniscient, at immutable. At yung salitang Yud-Heh-Wah-Heh o Yahweh ay ikinapit din sa ating Panginoong Kristo. Ito pa rason mga kapatid na ang Panginoong Hesus ay tunay na Diyos sapagkat siya ay sinamba ng mga tao at ng mga alagad. At yung Diyos lamang ang may karapatan na tumanggap ng pagsamba. Okay? Nung ang ating Panginoong Hesus ay sambahin, hindi niya sinita nung siya ay sambahin. Halimbawa, pwede sabihin nila, pwede namang sumamba kahit kanino. Ito yung katwiran ninyo. Pero alam nyo ba na ang mga apostol, halimbawa si Apostol Pablo o Apostol Pedro, ay sinamba pero sinita niya. Halimbawa dito sa Gawa 10:25 at 26, sinamba si Apostol Pedro ni Cornelio na isang hintil nung siya ipatawag. Ganito ang ating mababasa sa Gawa Kapitulo 10, versikulo 25 at 26. At nangyari na pagpasok ni Pedro, ay sinalubong siya ni Cornelio at nagpatira pa sa kanyang paanan at siya'y sinamba. 26. Datapwat itinindig siya ni Pedro na sinasabi, magtindig ka, ako man ay tao rin. Napansin ninyo, nung sambahin ni Cornelio at nagpatira pa sa paanan ni Apostol Pedro, sinabi naman ni Apostol Pedro na, sige sumamba ka, okay lang yan. Hindi. Sabi ni Apostol Pedro, magtindig ka sapagkat ako man ay tao rin. Yung palang hindi tunay na Diyos ay hindi nagpapasamba. Pero tunay na Diyos nagpapasamba. Pangalawa, anghel. Sugo ng ating Panginoon. Minsahero ng ating Panginoon. Nagpapasamba ba? Magbasa ako ng 2 talata sa Apokalipsis. Una, Revelation 19 verse 10. Ang sabi ganito, at ako'y nagpatira pa sa kanyang paanan upang siya aking sambahin. At sinasabi niya sa akin, ingatan mong huwag gawin iyan. Ako'y kapwa mo alipin ng iyong mga kapatid na mayroong patutuo ni Jesus. Sumamba ka sa Diyos sapagkat ang patutuo ni Jesus ay isang espiritu ng hula. Ito, anghel ito, mas mataas ito kay Apostol Pedro. Nagpasamba ba? Hindi. Ang sabi ng pangan niya, ingatan mo, huwag mong gawin yan. Sabi niya kay Apostol Juan, ako'y kapwa mo alipin. At ang sabi niya, sumamba ka sa Diyos. Napansin niyo? Anghel na yan. Hindi nagpapasamba. Sabi niya, ingatan mo, huwag gawin yan. Ako'y kapwa mo rin alipin. Sa Diyos ka sumamba. Isa pa,
Revelation chapter 22 verse 8. At akong si Juan, ako ang nakarinig at nakakita ng mga bagay na ito. At ng aking marinig at makita ay nagpatira pa ako upang sumamba sa harapan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga bagay na ito. Verse 9. At sinasabi niya sa akin, ingatan mong huwag gawin iyan. Ako'y kapwa mo alipin at ng iyong mga kapatid na mga propeta at na mga tumutupad na mga salita ng Diyos o na salita ng aklat na ito. Sumamba ka sa Diyos. Diba? Ang anghel pa nga ay nagtuturo sa Diyos tayo sumamba. Okay? Sasabihin ninyo, ipinasasamba ng Ama ang Panginoong Jesucristo. Ang Diyos ba? Ipinasasamba niya yung hindi Diyos? Okay? Galit nga si Apostol Pablo sa mga taong sumasamba sa Diyos-Diyosan. Kaya nga ang sabi niya sa Roma 1, may binanggit sa diyan na sila'y nagsisamba sa nilikha kaysa lumikha. O di ba ka ating Panginoong Jesucristo may likha? Dapat sumamba tayo dahil siya'y may likha sa atin, mga minamahal na mga kapatid. Kaya ito'y matibay na mga basihan ng ating Panginoong Jesucristo. Tunay na Diyos, dapat sambahin at muling darating upang iligtas yung kanyang mga tinubos. Paano ngayon yan iligtas? Kung ang paniniwala mo'y tao at hindi Diyos, ano ang mangyayari? Makapagliligtas baga ang kapwa mo at madadala ka sa langit? Hindi. Hindi naman pwedeng sasabit sa palda. Hindi naman pwedeng sasabit sa duster o sa daya pa. Hindi rin pwedeng sasabit sa pantalon. Okay? Dapat yung paniniwalaan mo magliligtas ay Diyos. Sapagkat sa unang Timoteo 2, 3 at 4 ay ang Diyos ang tagapagligtas. Malaman-laman natin yung pala tagapagligtas ang ating Panginoong Jesucristo. Sa makatuwid, ang Panginoong Jesucristo ay tunay na Diyos. Malamang kanina pa kayo nag-aabang at naghihintay na may mababasa ba ng Panginoong Jesucristo ay tunay na Diyos? Oo. Yung iba pa nga nagcha-challenge, pag may nabasa, mag-Adventista ako. Yung mga challenge. Pero kahit hindi na mag-Adventista, basta tanggapin mo lang ang Panginoong Jesucristo ay tunay na Diyos. Ito, bibigyan ko kayo ng mga talata na nagpapakita ang Panginoong Hesus ay tunay na Diyos. Dito ho sa Filipos Kapitulo 2, versikulo 6 sa Contemporary English Version. Ang sabi ganito, Christ was truly God, but He did not try to remain equal with God. Pansinin nyo, ang sabi diyan, si Kristo ay tunay na Diyos. Ay doon, talata pa lang. Isang talata pa lang yan. Tapos na ang usapan. Bakit? Ipapakita ng ating Panginoong Kristo ay tunay na Diyos. Isa pa, John chapter 1 verse 1 sa Contemporary English Version pa rin. Ang sabi ay ganito, in the beginning was the one who is called the Word. The Word was with God and was truly God. Ay napansin ninyo? Truly God. Yung the Word doon na was with God and was truly God. Yung Word doon ay tunay na Diyos, mga minamahal na mga kapatid. Ano pa? John chapter 1 verse 18 sa Contemporary English Version. Sabi diyan, no one has ever seen God, the only Son, who is truly God and is closest to the Father, has shown us what God is like. Napansin niyo, walang sino man nakakita sa Diyos, tanging ang anak na siyang tunay na Diyos at malapit sa Ama. Siyang nagpakilala sa atin kung ano ang Diyos katulad. Meron pa. Sa unang Juan 5:20 sa God's Word to the Nation, ang sabi ganito, we know that the Son of God has come and has given us understanding so that we know the real God. We are in the one who is real, in His Son, Jesus Christ. This Jesus Christ is the real God and eternal life. Ay napakaliwanag, mga minamahal na mga kapatid. Itong si Jesucristo niya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan, mga kapatid. Marami pa tayong mga talata na gustong ipakita, pero dito pa lang, sapat na, sobrang sapat na mapatunayan ng ating Panginoong Jesucristo ay tunay na Diyos, mga kapatid. Magbigay pa rin tayo ng kukunti o ilan na lamang na magpapakita na maging mga apostol ay kumikilala sa ating Panginoong Jesucristo na Diyos. Halimbawa na lamang sa
Si Apostol Thomas, tinawag ang ating Panginoong Hesukristo na, "My Lord and my God." Panginoon ko at Diyos ko. Sabi ng ilan, absent si Tomas, eh. Oh, nagulat si Tomas. Kaya yun ang sinabi, hindi. Hindi naman sinabi ng ating Panginoong Hesukristo nung marinig niyang sabihin ni Tomas yon, hindi naman sinabi ni Kristo na, "Uy Tomas, mali ka dahil absent ka. Uy Tomas, mali ka dahil nagulat ka lang." Hindi. Hindi sinabi ng ating Panginoong Hesukristo. Mababasa ho natin yan sa Juan 20:28 at 29. Ang sagot pa nga ng ating Panginoong Hesukristo diyan, eh, "Sumampalataya ka baga Tomas dahil nakita mo ako? Mapalad yang sumampalataya na hindi nakakakita." Okay? Hindi siya sinita ng ating Panginoong Hesukristo na siya tawagin na Panginoon ko at Diyos ko. Okay? Hindi siya sinita. Dito po sa unang Pedro 1:1, tinawag din ni Apostol Pedro si Jesus na God and Savior. Okay? Sa Tito 2:13 at 14, tinawag ni Apostol Pablo na great God and Savior ang ating Panginoong Hesukristo. Si Apostol Pablo yan. Dito naman sa Juan 1:1 hanggang 3, 14 at 18, tinawag ni Apostol Juan ang Panginoong Hesus na God. At kung titingnan nga natin yung Book of John, ang theme niya is all about, ang focus is all about the divinity of our Lord Jesus Christ. His divine nature ang focus niya. Binanggit din naman sa John chapter 10 verse 27 hanggang 28, Mark chapter 2 verses 5 to 7, Jesus gives eternal life at walang sino mang makapagbigay ng buhay na walang hanggan kundi sa tunay na Diyos. At yan ang ating Panginoong Hesukristo. And He can forgive sins. Makapagpatawad siya ng kasalanan at walang sino mang makakagawa niyan kundi ang tunay na Diyos. Ang Panginoong Hesukristo din sa John 8:58, Revelation 22, 12 hanggang 13, Jesus called himself, I am, and I am the Alpha and the Omega. And Hebrews chapter 1 verse 8 hanggang 10, God the Father called Jesus God and Lord. At hindi lamang yan, ang mga apostol sumamba pa sa ating Panginoong Hesukristo. Halimbawa na lamang, Mateo 28:9. At narito sila'y sinalubong ni Jesus na nagsasabi, "Mga galak kayo." At sila'y nagsilapit at niyakap ang kanyang mga paa at siya'y sinamba. Nung sambahin nila ang Panginoong Hesukristo, hindi sila tinanggihan o hindi sila pinatayo ng ating Panginoong Hesukristo. Mateo 28:17. At nang sila'y kanilang makita ay kanilang sinamba siya at datapwat ang ilan ay nangag-alinlangan. So sinamba siya, mga kapatid, no? Lucas 24:52. At siya'y sinamba nila at nagsibalik sila sa Jerusalem na may malaking galak. Dapat ganito kayo, mga kapatid, no? Na mga hindi naniniwala si Kristo Diyos. Dapat sumamba kayo na may galak at sasampalatayan na natin ang Panginoong Hesukristo ay tunay na Diyos, mga kapatid ko. Okay? Sapagkat ang Panginoong Hesus ay malapit nang dumating at siya nabubuhay ngayon at naghahanda ng tahanan para sa atin. Last na talata ang aking babasahin, Revelation chapter 1 verse 17 hanggang 18. At nang siya aking makita ay nasubasob akong waring patay sa kanyang paanan at ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay na sinasabi, "Huwag kang matakot, ako'y ang una at ang huli at ang nabubuhay at ako'y namatay at narito ako'y nabubuhay magpakailanman at nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng Hades." Mga kapatid, ang ating Panginoong Hesukristo nagkatawang tao para tayo matubos sa kasalanan. Namatay siya para tayo mabuhay. Kaya huwag nating pagtalunan ang kanyang pagkatao dahil napakaganda ng purpose ng kanyang pagkatawang tao para sa ikatutubos natin, para sa ikaliligtas natin. Nga lamang, tanggapin din natin na siya ay Diyos sapagkat walang sino mang makapagliligtas sa atin liban sa tunay na Diyos. At ang sabi pa nga dito, siya nabubuhay magpakailanman at siya paparito sapagkat dala niya ang kanyang gantimpala sa lahat ng umiibig sa kanya at bibigyan niya ng kagantihan ayon sa ating gawa. At yung buhay na walang hanggan, ibibigay ng ating Panginoong Kristo sa mga nagmamahal sa Kanya. Kaya ulitin ko, ang ating Panginoong Kristo ay tunay na Diyos at tunay na tao. Kaya huwag nyo nang dudahan ang pagka-Diyos ng ating Panginoong Kristo. Sapagkat doon sa ating mga pinatutunayan ay napakaliwanag ng Panginoong Jesus ay tunay na Diyos at tunay na tao. Nawa naging malaking pakinabang at naging
makabuluhan ang aking pagbabahagi na ito sa inyong mga kapatid. At dahil dito, nawa kayo'y puspusin ng banal na Espiritu at magkaroon ng kaliwanagan sa inyong mga puso't isipan. Tanggapin ang ating Panginoong Hesukristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Very soon, siya darating upang iligtas ka at ako at kanyang ililigtas yung kanyang mga minamahal o mga nagmamahal sa kanya. Huwag niyo pong kalimutan na suportahan ang programang ito, i-share, ibahagi sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kakilala, sa inyong pamilya, at subscribe po ninyo ang ating YouTube channel, ang Gospel and Music Ministry by Jomel Arsenal. At meron din tayong Facebook page, the Gospel and Music Ministry. Pakipalo po. At kung kayo na blessed, mga kapatid, please support this program para lumago pa ito. Ang Diyos nawa ang magpala sa inyo sa mga oras na ito. Maraming salamat po at magandang araw sa inyo.